everybody. This is Danita Rose, and I would like to invite you to watch iRadio. I was asked the question earlier, what is my favorite Bible verse? And of course, marami akong favorites, pero the first thing that always comes to mind is Romans 8:28, which says, for all things work together for the good, for those who love Him and are called according to His purposes. And when I look back on my life, and I think about all my low points, and I come back to where I am today, naalala ko talaga yung faithfulness ng Panginoon, na lahat ng masamang nangyari sa akin, yun pala, tinetesting ako ni Lord, dinidevelop niya yung aking character, na magkaroon ng mas maraming patience. And in fact, sometimes you have to think of life as a test, na kapag binibigyan ka ng trial, habang hindi ka pumapasa, paulit-ulit na lang. Pero pag napasa mo na, 'di ba? At you learn from that, and you develop your character, makaka-move on ka na sa next phase ng buhay mo. Para sa akin, lalo na nung naghiwalay kami ng first husband ko, medyo tinatanong ko sa sarili ko noon, bakit nangyari sa akin? Mapait naman ako, faithful naman ako, may mga puro ako. But now that I'm in a good place again and I'm happy again, hindi ko kung may choice ako ngayon, kung babalikan ko yung dati, I would say hindi ko pinagsisihan yung lahat ng pinagdaanan ko, kasi gustong-gusto ko kung sino ako ngayon. Yung character ko, yung personality ko, di ba? And mas grateful ako ngayon sa lahat ng bagay. And if I had to go through all of those things para maging grateful, para maging masayahin ng ganito, edi go. So, kapag may pinagdadaanan ka sa buhay, isipin mo, ano bang tinuturo sa'yo ng Panginoon na dapat mong aralin muna pa bago ka makapasa at mapunta sa next phase ng buhay. Yan lang po. Cut. Okay, thank you. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako.
ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Okay. Thank you. Salamat. Good morning, Metro Manila. At maulan na gabi, Los Angeles. Ito ang iRadio, araw po ng Wednesday, February 12. Bilis ah. Dalis, nagmamadali. Ano madala? Uwi na. Tonight mga kasama po natin, Pastor Kiko, ang mistiso ng sipag. Ayan, ako, hanggang 9 o'clock po tayo. At Ma'am Shi, bumati na. Okay. Maganda po tayo lahat. Whether they like it or not. Ganon. Ayan, kumusta na kayo? Malamig dito dahil umulan the whole day. At ako'y nakakulong lang dito sa bahay. Wala akong nakitang sikat ng araw, kundi puro basang daan. Silip-silip lang dahil napakalamig. Ang sarap lang, parang ganun lang, lumiliit na lang yung katawan ko, ganun kalit. Sarap lang matulog, ano? Ay, hindi rin naman ako makatulog. Bakit? Siyempre, namiss You have kita. all the time. No. Even I have all the time without you. Huh? I cannot do it without you. Is that right? Yeah. Parang may kulang pag wala ka sa tabi ko. Meron? Yeah. Ano yun? Ay, hindi pwedeng sabihin. Uy, talaga? May kulang, wala ka dito sa tabi ko. Yun lang? Gusto ko yung nararamdaman ko yung init ng iyong mga kamay. Masanay ka na. nakaganon. Masanay ka na. Gano'n, masanay. Ko, talaga. Walang araw na hindi mo ko binabangasan talaga. Wow! Ano ka mo? Binabangasan. Spell. I don't know what bangasan is. Gulpihin mo na lang ako. Salamat. Oh, Jesus, nasa computer ako almost the whole day. May inasikaso lang ako. Salamat sa Diyos at naayos naman. And then, nag-lunch ako, I think, past 2. Yan. Kaya, isang beses na lang akong kumain ngayon. Yan. Uminom lang ako ng Yakult Light at saka a little bit of tinapay. Yun ang aking dinner. Sana mamaya hindi ako gutumin. Yan. Kamusta ang nasa loob ng bahay? Ay nako, it's boring. Ang dami akong gustong gawin, kaya lang hindi ko magawa kasi malamig. Gusto ko, ayun, niwawala mo naman. Okay. So, yun lang. Paalam na tayo. Sige, bye guys. See you tomorrow. Hanggang bukas muli. Hanggang bukas muli. Ay, nako. Ayan. May mga humabol pa kahapon sa mga nagpadala. Nako, ayan na nga ba sinasabi ko. Pero okay lang. Sana next time. Pag nag-announce Last na ako, minute. padala nyo na. Kasi kawawa naman yung mag-aayos. Ayan. Buti nakahabol yung isa. Kasi dapat nung Monday ang due date natin. Pero pinagbigyan namin hanggang kahapon. Then after the program, may natanggap pa rin ako. Pero okay lang again. Kung napadala ng late, may penalty yun. Okay lang. Para masaya. Sarado na po ang entries. Kaya, Wala na talaga magpapadala. sorry, whether you like it or not, wala nang pahabol. And then last na yun. Okay na yun. Okay. Okay naman. Bumati na tayo. Magbati na ta. Medyo na late lang ng konti. Ayaw magbigay ni Meta ng live. I don't know why. Elaine Gonzalez.
Good morning sa iyo, Miss Elaine. Ayan. Grace. Mary Grace. Marigat Camoy. Ayun, no? Oy, Pastor Tito Gonzales, huwag kayong aalis. Andito ang ating gwapong-gwapong pastor mamaya. Mag-share siya ng word, Pastor Tito. Another pastor in the house is Pastora Marivic Lejano Cruz. Yeah. Hello to Mary Juliet Dallas. Roxy Culibao. Pastora Mary Jane Saboy Amory. Yan. And MG. Ayan. Siyempre, ang ating friendship na si Odette Perez. Odetsky! Yan, good morning. Okay, Mel Cruz, hello. Jocelyn Stena. At ang ating birthday boy Ba? na si Nor Baldovino. Birthday! Happy birthday, Nor Baldovino. Kachongki, ayan. Kachongki, ano? Si Sunny, yeah. Hindi ko na maaalala yung mukha niya kung ano yung tsura niya. Tingnan mo na sa Facebook. Hindi ko maalala. Si Sunny sa Lubay, Bata Bernilia. Oh, si ano? Sino? Si Gamos, Marichu Gamos, natatandaan ko ba? Siyempre naman. Si Baldovino, hindi ko na matanda kung ano yung tsura niya. Hindi, serious talaga. Ayan, Marilo Alvarado na Pire. Nanay Marichu versus Gamos. Ang ating friend from Chicago. Si Rose Lawton. Naku, Rose! malamig doon. Nag-ialo yata dun eh. Sa Loton. Ayan. Loton Nueva Ecija. Ayan, Rose Lawton. Ayan. Okay, Pastor Sammy Santos. Magandang umaga po. Ang ating attorney, Attorney Lala Carmina. Okay, hello din kay Negra Pepita. At guys, today, Bible quiz tayo. Bible quiz. Ang ating contestant for today. Tignan nyo na, nag-respond siya. Surprise. Yeah, tignan nyo sa inyong mga messenger. Si Attorney Lala Carmina. Surprise! Tapos sinabi. O, kaya nga. Surprise. Tingnan mo nga na surprise siya ngayon. Mami Irene, Manalo Gabriel. May kumaring beautiful, Jan Nunez. Ang Pogi, a.k.a. Ogie, the Pogi, Colonato Perez. Hello din kay Rachel, Joy Donated. Ayan. Si Darren po at si Dean. Ayan, magandang umaga sa inyo lahat dyan. Okay. So, ayun. Stay with us. Ayan. Happy birthday din, Baldomero. More 2 times. Si Badong. Baldomero, more birthday to come. Ayan. Ayan. Good AM, good PM to all, sabi ni Philonato Perez. Ayan. Maniling Parang Agustin. Hello, Maniling Agustin. Magandang umaga sa iyo. Attorney Lala, pinadala ko na sa iyo yung ating link. Yung Zoom. Yeah. Ayan. We're ready. Ang ating Bible quiz for today is about New Testament naman tayo ngayon. Eka. Madali-dali Jane yan. Samantha Morales Pumelo. Ano? Cornebo. Ayan. O nga pala, shoutout kay Pastor Ronelo. Bakit? Nag-message sa akin kanina. Ayan. Nanonood siya ngayon. Yes. I don't know kung naka-tune in siya ngayon. But anyway, kung nanonood ka man, Pastor Ronelo. Hello, Pastor Ayan. Ronaldo. Welcome sa iRadio. And hello rin to my niece from Parwan, Nevada, Edita. Edita Ocasio. Hi, Edith. Hello. Edith. Magandang umaga. Ay, magandang gabi pala. Magandang gabi. Ayan. Manood kayo sa Valentine's Day presentation ng Colinas for Christ. Live. Yan. Kakanta kami. Ting 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 ting. At saka dito. Ayan. Yan ang gusto mong sayaw eh. Parang cha-cha. Yeah ba? Woo!
Teng, teng, teng. Bili na daw kayo ng tinda ni Ate Julian Surigao Candisa. Marami pong longganisa. Uy, paborito ko yan. Naku, sayang. Yeah. Hi, Edith. Hi, Uncle and Auntie daw. Hello. 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 How are you? Ayan. Kailan tayo pupunta ng Seattle? Malapit na, di ba? Seattle, Pampanga. Oo, nag-i-snow ngayon doon. Oh, Pero mas nag-i-snow sa kanila sa umuulan Palo. sa kanila ngayon. Lagi na umuulan sa Seattle eh. Oh, Ayan. Seattle, Nueva Ecija. Longganisa. Anong klase ng longganisa? Favorite ko yan, Yan yung may longganisa. maraming bawang na manamis Gusto na ko, miss. oo. Tapos pag niluluto ko yan, di Yun. papakuluan ko ano. Mm. And then, hihiwain. Pag napakulo na, prito, hihiwain ko sa gitna yan. Ano, wala nang ano, Ay, hindi. pakulo-pakulo. Basta ganun. Gusto ko lalabas O, yung... diretso na sa Ay, ano. hindi. Bakit? Ba? Akong kakain. Prito hindi na agad. Ay, hindi. Dapat, papakuluan. Bakit pa Para matanggal yung mga impurities. Di na, diretso na Ay, sa kalan. ikaw. Ako hindi. Yun ang pagluto ko na. Sayang yung gas. Ay, mahina lang naman. Ah. Yan. Tapos, Sayang, ano? Meron kang fried rice saka ano. Pero okay naman yung result ng aking lab pritong test. bangus. Oh, may gulay. As itlog maalat. Ay, may priprituin akong bangus bukas. Ay, nako. Tapos Patay-patay na. gagawa ako ng ano ba yung gagawin ko? With sawsawang suka. Hindi, gagawa ako ng munggo. Wala lang akong pangsahog na dahon. Yun, talo-talo na. Um, Sa inyo na yung steak. Sa inyo na yung fried chicken. ayun, gagawa pala ako ng munggo. Yan, Friday. Friday. Kailan mag-order na ako? Bilis na nga, ano? Pero bigyan mo na ako ng allowance ko. Ha? Para makapalengke na ako sa Wii. Again? Anong again? Kapapalengke lang natin last. Sabi mo, 2 weeks na. wala na ba laman yung ating fridge? Nox. Eh, gusto mo yung lulutuin ko eh. Ganun? Oo. Pork chop. Oo, yun. Di wala akong pork chop. Ah, Diba? Okay. Masarap ko. Maraming bawang daw. yun. Magkano ang per pound? Per kilo. O per kilo? Ayan. Ayan. Magkano ang per kilo? Nagpapaano ba siya yung deliver ba Deliver? yun? Nagdi-deliver ka ba? Ah. Pwedeng pa-deliver dito. Deliveran mo si ano. Sino nga ba? Malalaman natin Ah. kung sinong ipapadeliveran natin ng longganisa. Yung ganisa, yari, Mary Gillette. made in ano yan? Saan gawa? Ewan ko. Anong maraming klaseng langganisa? Yung I know, gustong gusto ko Cebu. Cebu? That's my favorite. Yung Hindi gawa nila homemade. yung antipolo, yung Yung batutoy. batutoy. Yung Yan. maliliit. O kaya yung longganisa ng vegan. Ay, hindi ko gusto ang longganisa ng Parang vegan. asim-asim. Yun. Oo, parang masyadong tuyo. Ganun talaga yung vegan eh. Tuyong-tuyo na. Yung Pampangas Des. Ay, di ba yung binili kong longganisa? Manamis-namis. Pero parang hindi masarap yung binili kong longganisa. Okay, ano ba mga Sobrang klase? liit. Maraming klase ng ng longganisa. eh. Kaya kung gumawa ng longganisa, yung skinless, Oh, madali lang naman. Gagawa nga ako. we. Oo, gumawa na ako dati nun eh. Hindi ako naniniwala. Ay, nako, damihan mo lang ng bawang yun. Ah, Tapos lalagyan mo ng harina para magdidikit-dikit sila. Arena? Yeah, para magdidikit-dikit. Longganisa may arena. Konti lang, tapos lalagyan mo ng ano. Para magdidikit sila. Tapos, siyempre titimplahan mo and then ilalagay mo sa parang Cutright para nakadikit-dikit sila. Oy, Tapos siyempre may sugar yon. Sugar, paminta, mga spices. panood din sa YouTube. Oo, doon ko nga inano nun eh. Pero nakalimutan ko na siguro. Pero Paano pwede paggawa pa. niya? Yes. Ah, Okay. nakakamiss yung mga pagkain na yan. Lalo pag agad umuulan, alam mo masarap. Lugaw. With tokwat baboy. Sabi ni Pastor Kiko, masarap po yung homeless longganisa. Ano to? Paano yan? Homeless? Wala siyang bahay. Ayun, skinless yon, hindi homeless. Homeless lang gunisa. Pastor, skinless, hindi po yung homeless. Ito talaga, oh. Antayin mo si... Okay yun na, okay yun. Antayin mo si Pastor Sam dyan. Tinan Ano mo. siya si Pastor Sammy Santos? Pastor. Makakatikim ka na naman ng ano. Wala sa amin ni ni Iska. Sabi na naman niya. Nako.
Di, kakamiss na lang talaga yung mga longganisang ganyan. Tapos sasawsaw mo doon sa pinakurat. Ay, nako. patay. Oh, yeah. Yun na. Okay, hello kay Rachel Tucson Cruz. Hello, Rachel. Kumusta na po kayong lahat? Ano po ang mga bali-balita sa inyo? Okay. Nabasa ko na ba si Manilyn Agustin? Manilyn. Hello, Yes. Manilyn. Pastor, nasa bahay po ba kayo? Tinatanong ni Jocelyn Estena. Bakit? Pastor Kiko, nasa bahay po ba kayo? Pupunta raw siya sa inyo at maniningil na. Maniningil ng pautang na lungganis. Ala, patay ka. 5'6" pala. Nako. Ay, nako. Di isang Masarap araw. po akong magluto ng luga, Papsi. Makakalimutan mo si Mansi. Sino sabi? Pastora Maribik Lehana. Sige daw. Hindi ako naniniwala. Lalo't pag maraming bawang at saka yung sibuyas. With matching tokwat baboy. Aha. Ayan. Galit-galit na muna tayo. Abuti nga siguro. Ano sabi niya? Masarap po ako magluto ng lugaw. Makakalimutan mo si Mansi. Ay, talaga. Sige nga, bigyan mo nga ako niyan. Pag ako nagluto ng longganisa, makakalimutan mo yung sarili mo. Kaya Yun, mas matindi. gusto ko makalimot. Hello kay Glyce sa Villarosa. And guys, Okay. Hinahanap si Pastor Kiko ni Jocelyn. Dadalhan daw yata siya ng homeless bangus. yun ang masarap. Bangus. Homeless na bangus. Homeless na Saka bangus. homeless na longganisa. Ay, nako. Pankita. Pero gusto ko matikman yung sinasabi ni Pastor Maribik na lugaw. Lalo't yung tokwat baboy, yung Ay, yung paborito nito ang tokot baboy. tenga ng yung Ew. tenga ng baboy. Yun, Ay, nako. Okay, hello kay teacher Lindsay Lazaro Rosales. Ayun, teacher, oh. Oo, teacher siya eh. At saka si Inday Glyza. Yeah. Inday Glyza. Maayong buntag, Inday. Naglilinis daw siya ng house while listening to iRadio. Palagay ko day off niya ngayon. Diba? Day off mo, Glyza. Pahinga lang pag may time. Matulog ng matagal kasi lagi kayong puyat, right? Mga call center. Yan, si attorney, Lala, tsaka si Pankit sound. Pastor Maribik. Mga call center natin yan. Okay, station ID na tayo. Pankit sound. Ayan. O, yung off po naman daw. Okay. Natatandaan mo pa ba nung kayo'y nagliligawan pa? Ako'y natutungan. Mga sandaling di mo malilimutan at kikiligin ka pa. Ibig ko'y lagi kang pagmasdan. Bakit di natin balikan ang mga matatamis na nakaraan Ay, hindi at tayo'y magkwentuhan? Ang iyong katangian. Send your memorable stories by voice or by letter. Or we can call you and tell us your love memorable stories. Samahan na rin ng mga pictures na magbabalik ng inyong mga alaala. You can take it, just don't break it. All my world will fall apart. You are my first romance star. Kaya tayo na, samahan nyo na kami at magkiligan na tayo dito po sa inyong paboritong internet station. Ito ang iRadio na nagmamahal sa inyo. Haba ng uso.
pinakamahaba mong uso. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Oras po natin, 32 minuto. Makalipas ang ikapito ng gabi, kami po'y live na nagbo-broadcast sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Hello kay Christina Banatao, Tabernilia. Hi, radio. Sino pa? Good morning po sa inyong lahat. Welcome sa iRadio. Huwag kayong aalis dyan. At mamaya si Pastor Kiko Gonzalez ang magdi-deliver ng message para sa ating lahat. Hindi ko lang alam ang title. May title na ba? Meron. Meron na pala. Maganda yung ano niya. Ayan. Yung kanya pinadala. Oh. Mm. Sweet, sweet. Okay. So, maya-maya. Tatawagin na ba? Hindi pa. Ay, hindi pa pala. In 10 minutes. Naka-ready na ba siya? In 10 minutes? Naka-ready ka na ba, attorney? Oo. Oo. Ikaw ngayon. Oo. Ikaw ang nakasala ngayon. Ikaw at wala nang iba, Ano kundi ba? ikaw. Hello, Alona Velasco. Good morning sa iyo. Ayan. Mhm. So, shout out tayo sa mga shout out muna natin yung ating mga churches dito sa iRadio. Morong First Church of the Nazarene, Christ the Living Stone Fellowship, World Carissa Church of the Nazarene, Sambahang Kristiyano sa Parada, Holy Light Church of the Nazarene, Community Faith Assembly of God, Arenda Church of the Nazarene, Jesus is Lord, Lamb Church, Covina Church of the Nazarene, and the Cross Culture. West Covina ba sila? Mhm. Ayan, Cross Culture West Covina. Cross culture of West Covina. Cross Culture of West Covina. Okay. Okay, sino pa ba nandito? I think that's it. Mhm. Ilan na yung nagpadala? Meron na ditong ang alin sa Doon sa ating ay mga love notes. oo, lab notes. May 5. Ayan, sabay-sabay yon. Yung bali, una, dalawa lang ang nauna, tapos 3 sabay-sabay. Ayan, Nanay Rosario Lising. Kumusta po kayo, Nanay? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan po. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan. Ingat-ingat po dyan. Mm. Pag umuulan, wag nang lalabas. Stay home. Parang dito, umuulan din, pero hindi siya yung nakakabasa na ulan, pero dire-diretso po. Ang mahirap kasi malamig. Sprinkler, kumbaga Oo. shower. Dire-diretso yun. Meron talagang lugar na inuulan na malakas. Medyo malamig. Kasi nga winter pa naman po dito, kaya pag umulan, talagang tag-ulan po namin ang January hanggang February, I guess. Pero sandali lang naman yun, which is basically we need water. Sa Southern California po ay bihira pong umulan. Ayan, kaya yung aming water reservoir Mhm. minsan ay nauubos agad-agad. Lalo na itong huli, di ba? Ang dami sunog. Yeah, yan Yun. dyan sa Oo. Palisades. Ayun. At saka sa Marami, iba-ibang lugar. Pasadena, Altadena, Tadina, yung Eaton Fire. Eaton ang dami Fire. po. Yan. Mhm. Hello po, Ate Connie and Kuya Ramon. Anong Ate Connie? Hindi ba Karina? Ate Karim. Connie. Mapagpalang gabi din, Pastor Sammy. Ate Karim. Si Tita Connie yun. Okay, pwede rin Karina. Yan ang tawag sa akin sa Pilipinas. Dito lang ako tinatawag na Karim. Sa Pilipinas, sa mga friends ko doon. Karina. Si Karina. Ayan. Sa Pampanga daw, si Nanay Rosario. Tirik daw ang araw doon. That's nice. That's nice po.
Ayan. Then later on, ako, ang bilis ng panahon, later on, ano na, summer na, napakainit na dyan, mahal na Oo. araw. Kailan bang start ng Holy Week dyan sa atin? Hindi ba April? April ba? April, oo. Bilis ng panahon. I know. Lynn Salas. Hello, Lynn. Magandang umaga sa inyo dyan sa Oo, Langit speaking Street. yung mga namimiss ko na yung mga taga-langit. Oo nga eh. There will come a time na madadalaw natin sila ulit. Busy sila kasi pag sa kanilang Kaya nga hindi kabuhayan. na tayo, for now, hindi muna tayo uwi din ng December. Mm. Ayan. Papsi, good morning daw po, sabi ni Rachel Joy. Siya. Sabi ni Pastor Kiko. Binati naman kita, Rachel. ha? Sino yun? Yung maganda, beautiful. Ah, Palibasa, wala si aha. May PTA meeting po, si Rejoice. Hindi kailangan PT. Itatry niyang makakahabol. Attorney, okay na ba yung ating impeachment? Naipile mo na ba? Attorney Lala. May bago ko may ipapakaso sa kanya. May bago pa. Mm-mm. Illegal merchandising. Illegal merchant. Oo. Ano yun? Bago yun Oo, kasi mayroong may bago ipinasok ang NBI. NBI. Oo. Kaya meron ako ipapasok ng 2 kaso sa kanya. Sasampahan ko pa ng 2 kaso. Okay. Mapagpalang araw po, nasa online BS lang po ako pero hahabol po sa pakikinig sa... Okay lang, Pastor Sammy. Maganda po yung ginagawa niyo. Nasa online Bible study siya ngayon. No problem. Marami siyang... Baka file pa naman. Nasa Senado na. Bumati lang ako, sabi ni Rachel. Ha ha ha. Oo naman, Rachel. Nasa Senado na daw. Ang bilis naman ito, attorney na ito. Napakabilis. Hindi po natin mamadaliin yung impeachment. Pero bibiglain na lang natin. Hindi mamadaliin. Hindi natin mamadali. Bibiglain na lang. Ay, nako. Wag patola, wag kayong patola. Alam niyo na si Papsi. Mm. Isang mambubuska. Anong tawag doon? Ano? Eh, Attorney Lala, are you ready? tawagin na si attorney. Click the Zoom. Oo, Go click to like your and subscribe. messenger. O nga pala, no, speaking of that, please click like and subscribe po ang ating iRage sa YouTube channel. Ayan. 25,500 subscriber na po tayo. Promise! Pag umabot na po tayo ng mga, ilan na ba? 27, mga ganon. Kala ko ba dati sabi mo, may darating na Ayun ko nga, yun ang sabi sa yung akin. silver. Yun ang sabi sa akin ng silver player natin for passing 26,000 subscribers. Nasa Zoom ka na. Asan ka? Ha? Nasa Zoom na daw siya. Aba, bakit wala siya? Ba't wala ka, sister? Na-click mo na ba? I-click mo na, sister. Yung pinadala ni Papsi, Na punta link. ka sa messenger, yung link na pinadala niya. Hindi ka pa lumalabas dito, Oo. attorney. Oo. Ayan ka na. Yan, ngayon O, pala. diba? Oo. Ayan na. Ayan na. Ikaw na yan. Ayan, Okay? nagtatago siya. Ayan, si attorney talaga. Attorney. Kamusta na ba? Biniglaan nyo naman ako. Ay, syempre, kaya nga, surprise eh. Ayan. Kasi nagkakasitahan. Bakit daw yung mga tanong mo masyadong malalim? Ayan. Kaya nabansagan kang attorney. Ayan. Charing lang po yun, charing. Ano ba, kamusta ang buhay-buhay? Okay lang po. Maraming kaso. Ay, maraming tanggap pala eh. Yung pinal na para doon kay Kay Rachel. kay BP Bonete. Oh, kay BP. Opo, racial discrimination po isasampa natin. Oo. Yan. Kasi Sino mo Rachel. isasampa kay Papsi? Rachel kasi pangalan niya kay Rachel. Rachel. Oo, yan. At saka yung pa yun? Kaso niya, crispy pata. Estapa. Estapa. Hindi crispy pata. Estapador ba si Rachel? Hindi. Crispy Pator.
Hindi. Crispy Si ano yan? Si Rejoice yun. Crispy crispy pato. O mo dadama yun pagka ano. Lagot kayo. Magbo-birthday yun. Oo. Ay, Oo nga, baka hindi mag-treat yun. birthday ba? Bakit? Sa Monday. Kailan ba birthday nun? Monday. Oo, March. Dito Monday, Tuesday na. Kasi magbo-broadcast tayo. O, March Monday. 12 na tayo ngayon. Bakit may O, birthday kaya siya? nga. Oh. Eh basta, March 17 naman birthday niya. Oh. Nilipat na niya. Wala kang kawala. Naglipat din ng birthday. Oo. Ano? Ay, nako. Basta wala si Sis Rejoice, kambal ang pagbabalingan. Sabi niya, Aba? eh. Aba, marunong na rin yan, ano, ha? Siyempre. Sumasagot ka na ngayon, ha? Oo, siyempre. Aba? Na-train na yan eh. Aba, talaga naman, oh. Kadidikit dun sa kanyang, ano, Siyempre. O yan, BFF, eh. si Be yun, Be. Umpisan mo na. Ayan, sintensya na natin Are you si ready, Atty. sister? Attorney, ready ka na ba? Sige po, wala lang basher Tandaan natin, 100 pesos for every correct answer. Sa 10 tanong, meron tayong 1,000 pesos kung makaka-perfect Kayang-kaya tayo. yan. Ayan, taka muna. New Testament ba yan? New Testament. Yes. New Testament tayo ngayon. Hoy, kayang-kaya mo yan, sister. Ayan, ayan. Naku, sana nga. Ready ka na ba? Game na po, ready na. Okay, let's begin the begin. And pasok natin sa screen. Ayan, teka muna. Hindi ko ma-enlarge. Parang ang liit. Hindi pa. Teka muna. Hindi ko ma-enlarge. Mhm. Ayan. Ayun. Saan na yung aking mouse? Hindi ko na makita. Ayan, yung gumagalaw. Ayun. Oh, lumiit. Yan. Maliit. Dati malaki yung ano Ayan. Ayan. Ready ka na? Ready na po, malabo lang. Okay, ready? Let's begin. Question 1. Jesus was baptized by Peter. True or false? You get 10 seconds. False. Ay, tama, false. One point. The answer 100 is pesos. false. Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan River, Matthew chapter 3 verses 13 to 17. This event marked the beginning of his public ministry and symbolized his humility and obedience to God's will. It was also a moment of divine affirmation. As the heavens opened, the Holy Spirit descended like a dove, and God the Father declared, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." This powerful scene confirmed Jesus' identity as the Messiah. Question 2. The first miracle of Jesus was healing a blind man. True or false? You get 10 seconds. True. Ay, false pala. The answer is false. The first recorded miracle of Jesus was turning water into wine at the wedding in Cana, John chapter 2 verses 1 to 11. This miracle revealed his divine power and ability to transform the ordinary into the extraordinary. It was also an act of compassion for the hosts of the wedding and demonstrated Jesus' willingness to meet the needs of people. Question 3. Paul's Roman citizenship saved him from being flogged. True or false? You get 10 seconds. False. Ay, true. The answer is true. In Acts chapter 22, verses 25 to 29, Paul invoked his Roman citizenship to prevent being flogged without a trial. This moment highlights how God used Paul's unique background to safeguard his ministry. Paul's Roman citizenship allowed him to navigate legal challenges and continue spreading the gospel across the Roman Empire,
demonstrating God's sovereignty in using all circumstances for his purpose. Question 4. The angel Gabriel appeared to Joseph in a dream. True or false? You get 10 seconds. True. True. The answer is true. 2 points. Matthew chapter 1 verses 20 to 21, the angel Gabriel appeared to Joseph in a dream, assuring him to take Mary as his wife. Gabriel explained that Mary's child was conceived by the Holy Spirit and would save his people from their sins. This divine message strengthened Joseph's faith and obedience, enabling him to fulfill his critical role in God's redemptive plan. Joseph's response exemplified trust and humility in accepting God's extraordinary purpose for his life. Question 5. Jesus rode into Jerusalem on a camel. True or false? You get 10 seconds. False. False. Hindi siya sa camel sumakit. False. 3 The points. answer is false. Jesus entered Jerusalem on a donkey, fulfilling the prophecy of Zechariah chapter 9 verse 9, Matthew chapter 21 verses 1 to 11. This act symbolized peace and humility, contrasting with the warlike procession of earthly kings. The crowds welcomed him with palm branches and shouts of Hosanna, acknowledging him as the Messiah. This event marked the beginning of Holy Week and underscored Jesus' mission as the Prince of Peace, offering salvation to all. Esteemed pal, stay in the know and never miss a quiz again. Hit subscribe and be the first to catch all the excitement. Question 6. Paul wrote the book of Revelation. True or false? You get 10 seconds. False. False. The answer is false. The book of Revelation was written by the Apostle John while he was exiled on the island of Patmos, Revelation chapter 1 verses 1 to 2. John received a series of visions from God about the ultimate triumph of Christ and the establishment of God's eternal kingdom. This apocalyptic book offered hope to persecuted Christians, reminding them of God's sovereignty and the promise of victory over evil. Question 7. The Apostle Matthew was a fisherman before following Jesus. True or false? You get 10 seconds. False. The answer is false. Matthew was a tax collector, not a fisherman, before becoming one of Jesus' disciples. Matthew chapter 9, verse 9. Tax collectors were often despised for their collaboration with Roman authorities and for exploiting their fellow Jews. Jesus' call to Matthew demonstrated his mission to seek and save those deemed outcasts by society. Question 8. Mary Magdalene was the first person to see the resurrected Jesus. True or false? You get 10 seconds. False. Ay, The answer is true. In John chapter 20, verses 11 to 18, Mary Magdalene was the first to witness the resurrected Jesus. Jesus revealed himself to her, calling her by name, which affirmed her special place in the resurrection narrative.
Mary's encounter highlights the importance of the Vulgate by Jerome in the 4th century. Okay. Congratulations. Nakailan Thank you siya? very much. 700 pesos, eh. 700 pesos. Thank you, Lord. Nako. Thank you, Arangel. Ha? Ano masasabi mo, attorney? Madali. Madali ba mahirap? Kayang-kaya. Madali para ano. True, Madali para review. true or false lang yun, ano? Oo. Okay. Pero- Thank you very much pero for the na- opportunity po. Marami po salamat sa blessing. Ayan. Praise be to God. Thank you, Praise thank God. you. Ayan. Okay. Pwede ka nang kumain. Sige, chumibog ka O, na dapat dyan. magluluto pa ako. Magluluto ka pala. Ay, nako. Masunugan ka na naman, ha? Sige po. Thank you. Thank you, Okay, God thank you, bless. God bless. Ayan, thank you. Ayan, ilang points? 7. 7 points, 700 pesos. At kung dun sa gustong sumali po sa ating Bible quiz, send lang po ninyo mga pangalan kung gusto niyo sumali at i-ano po namin, i-schedule namin ang inyong entries sa susunod na pagkakataon. Madali lang po ito, no? Every Wednesday, we're doing that Wednesday, which is Thursday naman dyan sa inyo. Minsan ay multiple choice, minsan naman true or false. Yung susunod natin, yung explain. Grabe ka naman. Oo, yun ang Mahirap yun. Yung ating final, yung final quiz natin. Yung leadership meeting, pero Oh, sabi ko okay lang kasi po kay ba? Madam, babawi ako. Sabi ko. Kaya, naman po, nagpaalam naman ako. Nandun lang po sila sa kabila. Oo, okay lang But, po ba? Naku, sorry. Ano naman, hindi po. Ano naman po, every opportunity ay privilege mula sa Panginoon. Ano ba yung mga bossing mo? Mga Kristiyano din sila? Andito po ako sa Papsi, sa National Office, General Council Office ng Assemblies of God sa Philippines po. Ay, yun pala eh. Oo, kaya okay lang. Oo. Saan po yan, Apo. Pastor? Diyan din Sa EDSA po, Oh, sa Word of Hope po, sa may North EDSA po. Oh, okay. So from Sipag, saan ba yung sa inyo? Caloocan. Caloocan? Sa Caloocan po, opo. Oo. Kayo Tapos lang dyan papunta na po sa QC. Yeah, kayo lang, So Pastor. kapitbahay mo pala si Rejoice Bonete. Yung mga... Jay, malayo Ah. siya. Malayo-layo po. Ano kasi siya, doon sa mga may mga Sputnik, gano'n. Sa Prisco po. Sa likod lang po nito, Papsi, Oo. ng Word of Hope. Halos, nadadaanan ko po yung Lamb Church. Oo. Oh, Lamb Church. Oh, sa Lamb Church yan. Apo. Si Bonete, kapitbahay niya yung mga Sigi-Sigi, Sputnik, yung mga bahala na gang, gano'n. Yan. Hindi po ako makasagot, Papsi. May atraso pa po ako. Noong Ganun? December, tinamaan ko po ng barya sa ulo. Hindi pa Ay, si nakakabawi. Rochelle? Natamaan ba ng barya, no? Opo eh. Sinadya ba? Sinadya. Hindi po. Nagulat na lang po ako nung tumama sa mukha Right. niya. Tapos yung 10 pesos pa ang tumama, yung malaki. Pero alam mo, 20 honestly pesos po yata. speaking, At 20? honestly speaking, yung mga pera ng Pilipinas, yung coins natin, malalaki, mabibigat. Yeah, The meron pa. only Opo. country na malaki at mabibigat ang coins natin. Ang Japan, tingnan mo, may buta sa gitna. Parang donut. Oh, manipis na nga, binawasan pa. Pwedeng gawing kwintas. Oo, biro mo. Pero yung isang coin nila, 100 yen, is katumbas nun is $1 something. Or less than a dollar ang value. Pero sa atin, kita mo, lalaking ganyan. Pag tinamaan ka, bukil ka. Oh. Naalala ko nun si Pastora Ellen. Oo. Oh, naghagis nung umuwi tayo nun. Ay, oo. May tinapakan akong 5 pesos Ito, yata. pati si ano, Sinate Anak niya. ko po yata yun, Ma'am Chi. pati bata Sinatan pinatulog. niya. Sabi ko, akin to. Sabi ko, Tinakot pa yung bata. kinukuha niya, akin to. Sabi ko, Yak yung bata. Ako. Bueno, magandang title mo ngayon. Ang topic mo ngayon is about We Love. pabatiin muna natin si Pastor sa kanya mga fans. Oo nga. Mga fans. Batiin mo na sa mga fans. Opo, no. Sa mga nakakatiis pa po, magandang umaga po. Mga bumabati po dito sa ating comment section, hindi ko na po kayo isa-isahin.
Alam niyo naman po kung ano yung mga pangalan ninyo. No? Matatanda na Gandang kayo. umaga po. Gandang umaga po kahit doon sa mga umaaway kay Papsi. Huwag kayong mag-alala. Nasa inyo Wow. ang suporta ko. Ayan. Wow, may tagapagtanggol. Yan, sinasabi ko, may mga tagapagtanggol na ako rito. Yan. Iina na lang tayo rito natitira. Papadala na yung jacket mo eh. Oo, pag uwi, sinabi mo. Wow, oo. Surprise. Parang kinakawayan nga po ako. Papsi nung letter A na jacket. Ay, hindi. Sayok, letter K. Okay, ganun. Ayun. Oo, eksaktong-eksakto. Talaga lang. Meron Oo. talaga. Meron. Okay. Asan naman? Ayaw maniwala. Oh. Ano Dalawa po ibig yun sabihin eh. ng letter K, Papsi? Pastor Kicks. Kakainis po ba? Hindi, Kicks. Actually, Kapogi. isa lang yun, na doble. Kaya, ibabalik ko yung isa. Kasi, yung dapat yun kay Kaambo. Oh, Kay Kaambo yung isa eh. ang layo naman sa kay Ambo. Oo, kaya nga ayun para malinaw. Ayan. Ay, saan ako mo napakita? Sandali lang. Ayun. Ayun ang Pastor Kikso. Ay, hindi niya makita. Hindi Itilapit mo sa camera. Ayan. Saan dyan? Ayan, Oh, yeah. Ayan, nilakihan ko na. Oh, ayan. Ay, ang ganda. Oh. Ayan. Tatlo lang kayo may ganyan, dalawa patay na. Oh, Sabi, Hindi naman pong dyan muna, Papsi. hindi, ibig sabihin, walang kapareho, ikaw lang. andyan si Pastor Sammy, kasama ako sa tagapagtanggol mo, Kuya Ramon. Ayan. Meron din sa'yo. XL naman yung kanya, kasi ito medium to eh. Medium. Ako, medium lang po ako. Oh, medium. Medyo malaki yung chance. Medyo. Medium. Ay, nako. Sige Hindi, na. kaya po ako nagja-jacket. Kaya po ako talaga mahilig sa jacket. Kasi kailangan ko pong mag-jacket dahil sa scoliosis. Ganun. Kaya po, tinatakpan ko po yung aking likod. Di na Yan po ay mahalata. natutunan ko sa aking tatay. Ay, hindi ba naayos yung ano mo? Meron din ako scoliosis. Opo. Yung sa akin po, hindi ko na po pinagalaw. Si Sabi Mami nila, Lala, pogi may naman daw bakal po yan. May bakal yan si Mami Lala. Ganun? Hindi mo na pinagalaw siya? Hindi na po. Ang sabi ng doktor, okay lang na ganun. Hindi po ako pumupunta sa doktor, Papsi, kasi nagkakasakit po ako pag pumupunta ako sa doktor. Ala. Pag nagkaedad ka na lalong lalala yan. Nagle-letter S yan. Hindi sa kanya sa babae. Sa baba. Alam ko yung kanya. Opo. Yan. Si Mami Lala meron din yan. Ganun. Si attorney. Oo nga po eh. Pero may bakal yan sa likod. Pag dumaan sa x-ray yan, tutunog. Tet, 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 sa airport. Titanium. Saan ba ang nasa- nakukuha yung ganyan? Depende. Minsan kung Nagbubuhat siya- kabubuhat. Ganun ba? Hindi naman. Sabi po nila may maraming cases daw po hereditary. Hereditary. Meron din naman po dahil doon sa mali pong posture ng pagbubuhat nung Yeah. maliit. Yung akin po kasi ay nakita nung high school. Actually sa amin po 3 kami, si Papa, si ate ko, tsaka ako po. So hereditary sa inyo. Apo. Oo, namana. Ganun. Pwede po. Mm. Hindi ko rin po masabi kasi nung elementary po ako, ang bag ko, 2 pong mas malaki pa sa akin. Oh. Kaya, baka doon po nanggaling. Ganun kasi nung araw. Ako 9 years old, ako nagkaroon yan. Yung nung araw kasi ang daming mga libro nun eh, di ba? Ang lalaki ng Ang mga... uso nun Opo. yung hinihila na ano. Oo, hindi ako Stroller po. naka-backpack pa ako nung araw eh. Pero hindi naman kasi ang ginagawa ko sa mga libro ko nung araw, nilagyan ko sa may kariton. Doon ko nilalagay yung mga libro ko. Ang bibigat kaya nung araw, di ba? Ultimo tinapay nung araw, Notre Dame, ganyan, lalaki Parang mga higante, mga... Ay, hindi ko na po naabutan yung Notre Dame eh. Kinikwento lang po sa akin ng mga tito ko yun. Ito mo galing yan. Kala ko ba, sangga tayo. Nandibiro lang po. Ay, gano'n. Pilasin ko na kaya isang kwelo na itong jacket na ito. Ako nga, di ko alam na yung Nutriban eh. Tatanggalin ko na yung letter K. Lalagyan mo. Si Kais ko daw may osteoporosis. Si Ambo may osteoporotot. Ano ba? Ay, nako.
Talaga naman, oo. Asya, umpisa na natin ito. Yung title mo ngayon is We Love Because He First Loves Us. Oh. Ayan. Yes. Ayan, maganda ito po. Ito At ito po ay napapanahon, Papsi and Mamsi, no? Yan. Kapag gusto ko pong makaramdam ng kilig, Kilig. nire-replay ko yung mga video ninyo sa iRadio. Uy, naku, wag yun. Nakakaramdam ako Bangungot yun. nakakaramdam po ako ng kilig, tapos ini-screenshot ko na lang, tapos iniipon ko na lang din po. Oh, shit. Tulong-tulong kayo ni Rejoice, ano? Ito po ay napapanahon dahil ang mundo po ay um, naghahanda. Actually, yung iba ay nag-date na, no? Mm. Dahil sa araw ng bukas, March 14, ay marami pong lalabas, no? Yan. At maraming magdiriwang ng araw ng mga puso. At ito yung panahon na most of the topics ng ating mga sharing ng pag-uusap ay patungkol sa pag-ibig. Yun. Actually, napakasarap naman talagang pag-usapan ng pag-ibig. Kaya sabi ko nga po pwedeng ikwento ko na lang yung love story namin para hindi siya hindi siya makapag-comment. Walang kalaban-laban. Solo-solo mo, ha? Binakuran mo na. Opo, ang love story po talaga namin ay kakaiba. Kaya, tsaka isa pa po, hindi po ako marunong magsulat ng yung handwriting ko po hindi maiintindihan ng stenographer at doktor. Kaya hindi po ako nagsusulat. Tinatype mo na lang, ha? Opo. So, today let's talk about love at kunin po natin ito sa perspective ng Biblia, ng salita ng Panginoon. Because sa panahon pong ito ay sabi nila, love is in the air. Pero pag tinignan niyo po ang paligid, parang there's no love na ating nakikita sa ating mga naririnig na balita, sa mga napapanood natin sa social media, yung mga nababasa nating mga stories, yung mga yung dumadaan sa ating newsfeed, yung mga, alam niyo po yun, magpapamilya, magkakapartner, nag-aaway sa social media. So we cannot feel the love anymore. We cannot see love anymore sa paligid natin. So let's talk about love sa perspective ng salita ng Panginoon, no? At ito po ay isa sa mga pinakasikat na verses, no? Pag pinag-uusapan ang pag-ibig. Sabi po diyan sa title, we love because He first loved us. Actually, that's from 1 John chapter 4, verse 19. But I will be sharing 1 John chapter 4, verses 7 up to 21. Alam ko po na yung unang part nitong verse 7 to 21 ay dinaanan po ng Pastor Sammy kahapon, no? So let's talk about yung mga kasunod na mga verses, no? Basahin ko lamang po sa English Standard Version. Ito pong 1 John chapter 4 verses 7 up to 21. Sabi po dito, Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. And anyone who does not love does not know God, because God is love. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. By this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. And we have seen and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him and He in God. So,
we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. By this is love perfected with us, so that we may have confidence for the day of judgment. Because as he is so also we are in this world. There's no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. And this is the title. We love because he first loved us. If anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from him: whoever loves God must also love his brother. Let us pray. Father, we thank you sa umagang ito, Panginoon, sa panibagong buhay at pagkakataon na pinagkatiwala mo po sa bawat isa sa amin. And today, Lord, as we study your words, allow us to experience the wisdom from your Holy Spirit. Allow us, Panginoon, na makita yung itinuturo mo po sa amin patungkol sa pag-ibig. At samahan mo po kami at gabayan. Lord, ikaw po yung magsalita sa bawat isa sa amin. Hipuin mo po yung puso ng bawat isa at matutunan namin yung pagmamahal na tinuturo mo sa amin kagaya ng pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Kabayan mo po at samahan kami sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 We love because He first loved us. Sabi ko nga po kanina, sa panahon ngayon, parang ang hirap magmahal. Lalo na po sa ang panahon po ngayon ay punong-puno ng normal na nagkakasakitan. Normal ang nagkakagalit-galit ang pamilya. Normal ang alam niyo yon, yung hiwalayan, no? Ang dami po sa Pilipinas po ang daming kwento ng hiwalayan ngayon, no? And today let us dig deep sa salita ng Panginoon, and let us get yung itinuturo ng Panginoon patungkol sa pag-ibig. Kung titingnan natin, no? Ang daming beses na binanggit ni John dito yung God and love. God and love, no? So tignan natin paano sa panahong ito matututunan natin at magagawa natin magmahal kahit doon sa mga tao na hindi deserve yung pagmamahal. Yung sinasabi natin na, bakit mo naman yan mamahalin? Hindi naman yan kamahal-mahal. So today, let's learn from this chapter, no? First thing that we have to understand dito sa 1 John chapter 4 verses 7 up to 21 is that God's love is the foundation. No? God's love is the foundation. Sabi dun sa verses 7 to 10, Beloved, let us love one another. For love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world so that we might live through him. In this love, not that we have loved God, but he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins. Inumpisahan po ni Apostle John yung verse 7 up to 21 sa pag-establish by highlighting the true source of love, or the source of true love. Dahil hinahanap natin yung true love dito sa mundong ito. Mga true love ni May. We're looking for true love dito sa mundong ito. But the reality is, nandito, hinighlight ni John yung source ng true love, which is, who is God himself. No? Love is not just an emotion or a command. It is the very essence of who God is. Lagi natin sinasabi, God is love. No? And everything that God does, from creation
to salvation flows from this perfect and unconditional love. No? At yung alam niyo po yun, yung greatest manifestation, yung pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig, pagpaparanas ng pag-ibig ng Panginoon sa atin is yung ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, no? Sending of His Son, Jesus Christ, who was sacrificed for our sins. Marami ng panahon na ginagawa po natin ito, ginagamit po nating ilustrasyon. Pwedeng yung kaibigan ko, pwedeng yung tauhan ko, sabihin ko, o yan, sige sa inyo na yan. No? Yan na lang ang kapalit ng mga kasalanan. Diba? Pero yung sarili nating anak, si Nathan, baka nga hindi ko ibibigay yan sa kung kanino para sabihin, kailangan ko yung anak mo para palayain namin ang buong mundo. Baka hindi ko pa ibigay yun. Siyempre, anak ko yun eh. Pero ang Panginoon, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Hindi po dahil hindi dahil mabait tayo. Hindi dahil magagandang lalaki at magagandang babae tayo. Kundi dahil mahal tayo ng Diyos. No? This love is not about our ability to love God first. No? It's about His decision to love us despite our imperfections. This radical, selfless love is the cornerstone of the gospel. Di ba nga lagi nating sinasabi, hindi dumating ang Panginoong Hesus para sa mga matitino, sa mababait, sa mga banal, kundi dumating siya, ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man. At yung sino man na yun ay nandun sa Romans, no? For all have sinned and fall short of the glory of God. So despite of all our imperfections, minahal tayo ng Panginoon. We are called to reflect this love because it has already been freely given to us. No? So as we understand this, yung unang punto po na pinag-uusapan natin ngayon, that God's love is the foundation. Para tayo ay magmahal ng ating kapwa, para ma-enable natin yung sarili natin na mahalin lahat ng mga tao sa paligid natin, yung hindi natin kilala. Kasi ang naturalesa ng tao, mamahalin ko, unang-una, yung mahal ko. Pangalawa, yung mga pamilya ko. Pangatlo, yung mga tao sa paligid ko. Pang-apat, pwedeng nauna pa nga, yung mga taong nakikinabang ako. But sa labas ng mga tao na yon, sinasabi natin, bakit ko naman yan mamahalin? Hindi ko naman kilala yan. No, nakita ko nga lang yan sa lansangan, malay ko ba kung anong ginagawa niya sa buhay niya. No? But dito sa pagmamahal ng Panginoon, as we understand God's love, no, we are being reminded that true love begins with Him. Yung true love na hinahanap natin sa mundong ito, yung true love na gusto nating ibigay sa mga tao sa paligid natin, kaya pala hindi natin maibigay, kaya pala hindi natin masumpungan because true love begins with God. We cannot love others the way He desires unless we first receive and experience His love. No? Our ability to love God, our ability to love comes from being born of God. What's the meaning of this? Born of God, meaning that we are spiritually transformed. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas, there is the regeneration. No? We are being transformed. Inumpisahan natin yung buhay natin. At doon nag-umpisang maranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon. No? So kung gusto po nating matutunan paano magmahal, let us ask that love from the true source of love, which is God. No? Ang Panginoon lamang, sa Panginoon lamang natin makikita yung true love na hinahanap natin. Hindi po sa gwapo, hindi po sa mayaman, at lalong hindi po sa akin. No, sa Panginoon lang natin makikita at mararamdaman yung true love.
Pangalawang bagay po, mabilis lamang po itong sharing natin sa araw na ito. Pangalawang bagay na makikita at kailangan po nating um, i, i-take heart sa sharing po na ito is that perfect love drives out fear. Sabi doon sa chapter 4 verses 11 up to 18. No? Verse 18 says, "There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love." Kanina, hinighlight ni John yung source ng true love. Binild niya yung foundation that true love, that the true source of love is God. Now, John shifted, no, to speak about the power of God's love in our lives. When we truly understand and experience God's perfect love, it drives out fear. No? Yung takot na nararanasan natin, yung takot na nararamdaman natin, yung takot na nasa isipan natin, it has its roots in punishment and separation. But in Christ, remember this, we are no longer slaves to fear. Why? Because His love covers us. Mga kapatid, yung takot na nararanasan natin, tinalo na ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. Na again, not because mabait tayo, but because He first loved us. When we recognize the depth of God's love for us, love that forgives, restores, and assures us of eternal security, mga kapatid, pinalaya po tayo. No? Doon sa fear of judgment, we are no longer to live in the shadow of fear, but we live in the confidence that God's love will never fail. Yung pag-ibig ng Panginoon, yung pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon, no? Ito yung nagtutulak sa atin, ito yung nagpapalakas sa atin upang maging matatag, upang magpatuloy. Ano man yung takot, no? Baka hindi ko makaya, baka hindi ko kayang gawin yung mga bagay na ito dahil ito ko dati. No, we are no longer slaves of fear because His love covers us. No? So, today, this is my question. Kinokontrol ba tayo ng mga takot na nararanasan natin? Fear of failure, fear of rejection, fear of punishment. Alin dito yung mga takot natin? Bakit ang hirap nating magpatuloy? Bakit yung hirap nating magmahal? Bakit ang hirap nating maging matatag sa lakad natin spiritual? No? So kung ito kung nakakaranas po tayo ng mga takot na ito sa buhay natin, mga kapatid, let God's perfect love cast out those fears. Hayaan natin na yung pag-ibig ng Panginoon ang mag-alis ng mga takot na ito sa atin, i-establish natin, ipaalala natin sa mga puso at isip natin na mahal tayo ng Panginoon. And God's love will never fail. Daan po natin yan. When we walk in the truth that we are loved by God, fear loses its power over us. We can live boldly and confidently knowing that God is with us and will never leave us. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. No? So palagi nating ipaalala sa ating mga sarili ang katotohanan na anuman ang mangyari, mahal tayo ng Panginoon. So kung natatakot tayo sa mga mangyayari sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon na baka dahil hindi natin alam yung mga susunod na nangyayari, baka hindi na natin kayanin, baka hindi na tayo magpatuloy, baka kung saan na lang tayo pulutin. Mga kapatid, paalala natin sa mga sarili natin, mahal tayo ng Panginoon. May I request dito sa comment section, i-flood natin yung katagang yan. I-declare natin yan, mahal ako ng Diyos. No?
because we have to encourage ourselves. We have to establish God's love sa ating mga puso. Kasi ito po yung magtutulak sa atin upang maging matatag at magpatuloy. Kasi yung takot, hihilahin lang tayo niyan pababa. At ipaalala natin na dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, wala nang kapangyarihan yung takot sa ating mga buhay. No? O mga kapatid, ito yung pangatlo and lasting na kailangan at kailangan talaga nating tandaan. Actually, kailangan nating mag-response dito. Kailangan nating mag-respond dito sa pangatlong pointer na itinuturo sa atin ng 1 John chapter 4 verses 7 up to 21. It has the title, We Love Because He First Loved Us. So the third point na kailangan po nating makita dito is the call to love one another. This is the challenge for us. The call to love one another. No? If anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. No? He is a liar. For he does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother. Totoo naman po mga kapatid, sinasabi natin, mahal ko ang Panginoon, minamahal. Kinakanta pa natin, I love you Lord, no? And I lift my voice, minamahal kita. Yan mga kinakanta natin sa I love you Lord, kinakanta natin yan. But we also, yung another side ng ating personality, ayoko dyan sa taong yan. Galit ako dyan. So John is telling us today, mga kapatid, if anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. Paano nga naman? Paano mong mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita kung yung kapatid mo na nakikita mo, nakaharap mo, hindi mo kayang mahalin? No? Paano natin yun magagawa? Ipaalala natin sa ating mga sarili. We love because He first loved us. Kaya tayo nagmamahal, kaya tayo magmamahal, kasi po, una tayo minahal ng Panginoon. John concludes with a direct and convicting call. Mga kapatid, John and God is also talking to us right now. If we truly love God, we must love one another. Love is not just an abstract feeling or a private matter between us and God. It's demonstrated, nakikita po ito in our relationships with others. No? John is very clear. If we claim to love God but harbor hatred or indifference toward others, we are deceiving ourselves. True love for God will always manifest in love for others. Yung pagmamahal natin sa Panginoon ay dapat nakikita nung pagmamahal, nung papaano tayo nagmamahal sa mga tao sa paligid natin. You know what? I have this testimony. In the first 7 years ng aming marriage, ay hindi naman talaga smooth. Parehas kaming Christian, parehas kaming nag-church, parehas kaming nagsasabi that we know God, parehas kaming nagsasabi that we love God, but many times, maraming misunderstanding. And hindi natin, yung perspective namin ng love ay yung perspective ng mundong ito. No? And when I received the call and responded to the call of God, alam niyo po kung ano yung ginawa ng Panginoon? Yung pag-ibig niya, yun yung nagbago sa akin. Yun yung nagbago sa asawa ko. And until now, we are growing stronger. Hindi lang dahil mahal namin yung isa't isa, kundi ang pagmamahal ng Panginoon yung nag-ahari sa amin. Mas natutunan ko pong mahalin yung asawa ko nung naranasan ko yung pagbabago sa akin ng Panginoon. Nung naranasan ko yung pagmamahal sa akin ng Panginoon, na tinanggap ako ng Lord,
no? Kung ano ako ngayon, hindi po ako ganito dati. Ang layo po ng buhay ko dati, no? Hindi naman ako, hindi naman po dahil lumaki ako sa church, hindi naman po dahil pastora ang nanay ko ay naging matino ako all throughout my youth, no? But alam niyo po yung kabutihan ng pagmamahal ng Panginoon, binago niya ako. At nung binago niya ako, binago niya rin yung asawa ko. And it's not because mahal ko yung asawa ko, kundi yung pag-ibig ng Panginoon yung nagbago sa amin dalawa. No? Kaya kung malalaman niyo po yung aming wag na yung boyfriend girlfriend stage, no? Yun na lang yun na lang 14 years, no, ng aming marriage. Talaga namang malaki yung ginawa ng Panginoon. Malaking parte yung pag-ibig ng Panginoon. Bakit kami nandito sa estadong ito? No? God's love, experience and receive. Yung natanggap natin, yung naranasan natin sa ating Panginoon must overflow with acts of love towards our brothers and sisters in Christ. And even to those who don't yet know Him, our love for others is a tangible expression of God's love in us. Also, another testimony, yung misis ko po, dati walang pakialam yan pag naglalakad. Dire-diretso lang yan. Walang pakialam yan sa mga nakikita niya sa paligid. Pero ngayon, alam niyo po, parang lahat ng nakaupo gusto niyang bigyan. lahat ng may mga matatanda, especially matatanda. No? Lahat ng mga bata na nangihingi, mga namamalimos, mga homeless bangus, yung mga tao sa kalsada, lahat ng madaanan. One time, galing po kami dito, we met with the national, yung speaker po natin last episode ng Sipag on Air, nagbigay siya sa amin ng pasalubong from Butuan, no? Isang masarap na tinapay. So, siguro tayo, pasalubong ito, gusto ko munang tikman, pero alam nyo, nadaan kami paglabas namin ng Word of Hope, patawid kami. Merong isang matanda na nangihingi, nakaupo lang siya doon. Wala siyang pagkain. You know what? Sabi niya, bigay na lang natin to. Bigay na lang natin ito. And hindi yun yung dating ganun. Hindi siya ganun dati. No? And even me, no, nakita ko, namove ako doon sa ginawa niya. Kasi kung iba-iba lang, teka lang, bibili na lang ako ng tinapay. Kasi pasalubong sa akin to, masarap to, galing tong Butuan. Pero hindi siya nagdalawang isip. Bigay na lang natin to. So, ganun dapat nagmamanifest yung pag-ibig ng Panginoon. Again, ito ay dahil tayo ay unang minahal ng Panginoon. Wag po tayong malinlang doon sa mahal tayo ng Panginoon kasi kamahal-mahal tayo. Mahal tayo ng Panginoon dahil mabait tayo. No ifs and buts. Mahal tayo ng Panginoon sa kabila ng lahat ng ating nagawa, sa lahat ng ating ginagawa, at sa lahat ng mga mangyayari pa sa buhay natin. Hindi magbabago ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. So, the challenge here is very straightforward. How are we loving those around us? Are we loving them with the same love that God has shown us? The love that God calls us to isn't just reserved for those who love us back, but extend to all people, even our enemies. Tanungin natin yung mga sarili natin. Paano tayo nagmamahal? Meron ba tayong standard? Mamahalin kita, basta ito ka dapat pogi ka, dapat mayaman ka, dapat pinag-shopping mo ko at pinakakain mo ako sa Korean barbecue lagi. Ganun ba yung standard natin? Nagmamahal tayo dahil, upo ka lang dyan. Pag tinawag kita, doon ka lang lalapit. Pag gaganyan ka, mamahalin kita. Sige. Ganun ba tayo magmahal? No? Wala tayong standard. Bakit? Kasi minahal tayo ng Panginoon ng walang standard.
in spite and despite of all our imperfections. Hindi nga niya minention yung mga ginawa nating magagandang bagay. Ang minention lang sa Bible, uh, despite and despite of all our imperfection, our God, loved us. No? So nawa yung pag-ibig ng Panginoon na ito na nararanasan natin, na hinahanap natin sa mundong ito, na sa Kanya lang natin matatagpuan. No? Nawa ito po ay mag-radiate. Ito po ay magkinang sa ating mga buhay. Nawa ito ay mag-resonate sa ating mga buhay at makita at maramdaman ng mga tao sa paligid natin. Everything na magagawin natin, everything na sasabihin natin, everything na mararamdaman ng mga tao sa paligid natin, every time na nandun tayo, dapat ito po ay dapat nararamdaman po nila yung pagmamahal na nanggagaling sa Panginoon. Yung simpleng, alam niyo yun, pagkwentuhan lang, totoo, mabuti ang Diyos. Sa gitna ng problema na pinag-uusapan nyo, alam nyo ba, mabuti si Lord eh. Kasi ito yung naranasan ko. Then, the love of God ay naisishare na po natin. Nawa ito yung maging mindset natin. Na anuman yung ating ginagawa, na anuman yung ating sinasabi, anuman yung ating ipinapakita sa mga tao sa paligid natin. Nawa, ang source nito ay yung totoong pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. At finally, let us immerse ourselves doon sa pagmamahal ng Panginoon. Kasi paano natin i-share yung isang bagay na wala tayo? No? So today, at the end of the day, as we pray, Lord, salamat sa pag-ibig mo. Lord, turuan mo rin po akong magmahal. No? Turuan mo rin po ako ng magmahal katulad ng pagmamahal mo sa akin. And from there, yung hinahanap nating pagbabago sa bansa, yung hinahanap nating pagbabago sa buong mundo, pwedeng magsimula sa ating mga buhay. Sa Diyos po lahat ng kapurihan at magandang tanghali po sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Yan. Thank you, Pastor Kiko. Love is in the air. Sabi nga nila, di ba? Okay, may tanong ako, Pastor. Paano, eto parang forgiveness to eh. Yung hindi mo ma-forgive yung isang tao. So, pag hindi mo siya na-forgive, in other words, hindi mo siya mahal. Kasi hindi mo siya fino-forgive eh. So, yung mga ganung bagay, Pastor, let's say, okay, I have forgiven you from my heart. Pero, hanggat maari, ayaw kitang makita para hindi na maalala yung nakaraan. Parang ganun, Pastor. Do you think, yun, kaaya-aya yun sa Panginoon? Is there love in that situation na nag-forgive ka nga dahil sinunod mo yung utos ng Panginoon? Forgive others, 'di ba? Para i-forgive ka din ni Lord. Dahil mahal mo ang Diyos, kaya mo gagawin yon. So, meron bang pagmamahal na tinatawag doon sa parte ng tao? Hindi po tayo, pag sabi po natin, pinapatawad kita pero ayaw na kitang makita. Mm-hmm. May mga ganun po, marami po actually, maraming ganong mga statement tayong binitawan. Sige, kalimutan na natin yung nangyari, pero huwag kang magpapakita sa akin para hindi ko na maalala. Let me remind everyone dito po actually ito po ay share ng Pastora Closer first Sunday ng February. From 1 Corinthians chapter 13, the love chapter. No? Sabi dito, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. And ito po, it keeps no record of wrong. So pag sinabi po natin pinapatawad natin, dahil mahal natin ang Panginoon, we forget lahat ng ginawa niya. Kagaya po ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. No? Lahat ng ginawa natin noon
nung humingi tayo ng tawad, binura niya na po lahat yun. No? Nung pag nagkasala tayo ngayon at humingi po tayo ng tawad ngayon, buburahin din po ng Panginoon. So that's love and forgiveness. No? So I hope ay na sagot ko po yung Okay. nakakatakot pala magtanong pag parang congressman yung nagtatanong. Ito si attorney may tanong. Yeah, naku, yari. Oo nga po eh. Pastor, when is love dangerous? Sabi po, God is love. Why would a loving God create a place like hell? Oo. That's a very, very deep question. Parang gusto kong tawagin yung General Secretary po namin para sagutin itong tanong na ito. No? When love is dangerous, sabi po, God is love. Why would a loving God create a place like hell? Actually, it's a very wonderful question na kahit ako, hindi ko siya ma-digest at hindi ko siya kayang sagutin sa ngayon. Kasi, tama nga naman, why would a loving God create a place like hell? Pero, I know definitely na may deep reason. No, may deep reason bakit may impyerno, no? Kasi we have to strike the balance. Dapat i-strike yung balance eh. Kasi tingnan po ninyo, paano natin masasabi na maganda ang isang bagay kung walang pangit? Paano natin masasabi na makinis ang isang bagay kung walang magaspang? And yung question po ni Mami Lala, actually ang naglalaro po sa isip ko ay yung dahil binigyan ng Diyos ang tao ng free will. Yeah. So there's this place like hell para doon sa mga tao na kahit mahal niya, na ako po, mahal ako ng Diyos. Pero pinili ko dahil may free will ako, dahil mahal ako ng Diyos, binigyan niya ako ng free will. At dahil doon sa free will na yon, may chance ako na hindi sumunod sa Kanya. Then meron akong pupuntahan. Hindi ako makakapasok ng langit kasi mali yung aking decision. Pero one time I will answer yung question po ni Mami Lala. Itatanong ko din po yan dito sa aming General Secretary. Nandun lang po siya sa kabilang table. I think I agree with you, Pastor. Yun yung mga taong, okay, hindi sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Tama, may free will tayo. So, yun yung mga taong hindi sumusunod sa utos ng Panginoon. Minahal na nga niya tayo eh. Tapos, hindi pa rin natin sundin kung ano yung pinag-uutos ng Panginoon. Probably because we don't love God. Parang ganun ang nangyari, Pastor. Kaya, nagkaroon ng hell dahil yun ang consequences ng hindi nila pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Yun lang ang aking doon, Pastor. And the rest, I don't know. Hindi kasi ang point niya doon is kung mahal tayo ng Diyos, if God is love, bakit naglagay siya ng hell? So kasi tama, binigyan niya tayo ng will na yung freedom of will natin kung ano yung ginusto natin. Pero may consequence tayo na mangyayari sa buhay natin. So kung nagkasala ka, may kaparusahan ka. Yes, mahal tayo ng Panginoon. Pero ginusto mo yan, kasi binigyan na tayo ng instruction ng Panginoon. Ito yung 10 utos ko. Ito yung mga batas ko. Pag lumabag ka dyan, may kaparusahan ka. Ano ang kaparusahan? Yung kamatayan. Yung kamatayan, which is yung impyerno. So, yun ang consequence ng ginawa natin kasi. Kaya biro mo, binigyan na nga tayo ng kalayaan na gawin natin ang gustuhin natin. Pero merong binigay siya, bago mangyari yon, binigay niya ang 10 kautusan. Ito ang aking batas. Ito ang aking rules. Pag lumabag ka dyan, ito ang mangyayari sa iyo. So it's just fair with God na mahal pa rin tayo ng Panginoon. Balansi po talaga si Lord, Pap. Balansi po si Lord, Pap. Ganyo tayo kamahal. Pero yung magkakasala na yung mga mahal niya, pinrepair pa kung saan sila pupunta. Tama, di ba? At saka binigyan tayo ng chance na mag-repent
na ilang ulit, 70 times 7 times 70 times 7. Biro mo, napakalaki ng chances natin na mag-repent, na magbago. Pambihira, pag hindi pa naman tayo nagbago niyan, ewan ko na lang. Talagang sukdulan na lang tayo ng kasamaan sa mundong ito. Kaya, yung mapupunta ng impyerno, those are people na talagang wala na talagang sinasanto ito. Ano? Mahal tayo ng Panginoon, correct. Tama yan. That's the point. God loved us. Namatay siya sa krus para tubusin yung ating kasalanan. Yun na nga tinubos niya na nga yung kasalanan natin. Pero, ayun, inaabuso pa rin natin yung kalayaan na ibinigay niya sa atin. You know? So, that's just fair with God na mahal niya tayo. Siyempre, kung gumawa ka ng mali, palo. Sa mga magulang nga, tayo nga, di ba? Pag nagkasala yung anak na, gaano man kamahal mo yung anak mo, kakantiin mo pa rin yung anak mo na para turuan, bigyan mo siya ng leksyon. How much more ang ating Panginoon? You know? So, ayan. Wala naman tama. Mas nakakatakot po pala yung attorney magtanong kaysa doon sa congressman. May clip pa nga yan tanong niyan. Isang tanong lang. Daplis pa lang yun. Kumbaga, Mami Lala, i-message ko po kayo. Pagkatapos po nitong session, itatanong ko po yan dito sa ating mga general executive. nakarating doon tuloy. Ay, nako. Talaga. Ayan, meron pa Basta siyang question. naniniwala ka ba na love is blind? Meron pa. Ayan na. Patay. Pwede tayo maniwala dyan. Mm-mm. Actually, a reality po ito that love is blind kasi nga yung atin pong emotion, no? The perspective of the world, the love is the emotion. Dahil punong-puno tayo ng emosyon, gusto lagi nating nakikita na dahil ang pakiramdam natin, ang mundo ko ay puro bulaklak at anong tawag doon? Paru-paro pag nakikita ko siya. No? Kahit maraming assignment, kahit maraming kailangan tapusin sa trabaho, blinded tayo nung emosyon natin na gusto natin siyang makasama. Gusto po natin siyang makita. And the same thing happens sa atin pong mga, alam niyo yun, love is blind. Ito po ay nangyayari doon sa mga taong sabihin na natin, hindi sila, yung mga tinatawag ng mga hindi kagwapuhan. Ayokong gumamit ng pangit na term kasi baka bumalik sa akin. So, yung mga hindi po kagwapuhan at yung partner nila, may itsura. Kasi nasabi, bulag ang pag-ibig. Ito po ay dahil ang nakikita nung partner na maganda doon sa hindi kagwapuhan ay yung kagandahan ng puso, kagandahan ng isip. So love is blind, but it is the perspective of the world. Yeah. No? And ganun din, i-apply po natin ito sa pinag-aralan natin. Yung pag-ibig natin ay magiging bulag, no? Sa lahat ng mga nangyayari sa paligid natin kung ang nag-ahari po sa atin ay yung pagmamahal ng ating Panginoong Kristo. Ano yung nabablind tayo, no? Ito po ay natutunan namin sa discipleship that we look other people, we look others, especially yung mga sinful people, we do not look at them because of their sinfulness. We look at them, we love them because of this, because of their needfulness. Hindi yung pagiging makasalanan nila, bakit natin sila mamahalin? Kundi mamahalin natin sila kasi kailangan po nila yung pagmamahal ng Panginoon. So hindi na natin nakikita yung pagiging makasalanan nila. Dahil mahal tayo ng Panginoon, mamahalin natin sila para maranasan nila yung pagmamahal kahit ano pa yung mga ginagawa nila. No? So ganun po yung love is blind sa atin pong perspective sa tanghaling ito. Ha? Okay. Oh yeah, well said. So, pwede na natin pakawalan si Pastor. Kasi babalik siya dun sa kanyang yeah. yung kanyang Pakawalan. pakawalan. Parang kinulong mo.
Hindi, okay lang Let po. it go. Let him go. Let Opo. him go. May mga Ayan. prayer request ba tayo? Wala naman, but syempre, continue natin yung prayer natin sa mga kapatiran dito na may mga karamdaman, patuloy na nagpapagaling, syempre. At yung may mga pangangailangan, kung ano man yung mga pangangailangan nila. Yun, in general na lang po, Pastor. Yeah. Sige po, bago po ako manalangin ay sasamantalahin ko na po yung pagkakataon. Last February po ng last Wednesday ng February 26 po ay meron tayong episode sa Sipag on Air, Love Will Keep Us Alive. I'm inviting po yung lahat ng nakapanood be a part ng atin nung Sipag on Air kasi ito po ay magaang na kwentuhan sa malalim na usapan. Yun. No? Anong araw yan? At kanina po Wednesday po, Papsi. Oo, Wednesday. Madaling araw nga dito. Anong oras? Opo, madaling 2:30 araw. dito, ano? Nasa kabilang mundo tayo kasi. Opo. Yeah. Actually, kanina po ay nagkaroon din ng impression po kasi ang Lord na pinush po ako ng Lord na mag-umpisa doon sa ministry na yon. Kung napansin niyo po sa mga viewers, nag-post po ang Sipag on Air nung poster, ang nakalagay doon, alam mo ba? No? And kanina po ay nagsimula tayong mag-share ng videos at ang umpisa po ng usapan ay alam mo ba? No? Yung mga bagay na hindi natin minsan naiisip. Kanina po ay ang ganda nung topic. Alam mo ba na may mga desisyon tayo sa buhay na hindi ino-honor ng Panginoon kasi hindi yun yung will niya para sa atin. No? Every Thursday, I'm inviting everyone 6 a.m. po sa Philippine time, no? Naka-live po ang Sipag on Air. Yun, salamat po sa pagkakataon, no? Maraming salamat Thank po you, sa Pastor. magandang kasagutan sa mga questions. Yeah. Thank you for the wonderful. Salamat din po for your wonderful and very fearful na question. Joke lang po. Ayan. Para po akong nasa defense. No? Face So, to yun face. lamang po. At manalangin po tayo, muli nating ipagkatiwala sa Panginoon yung ating mga buhay, yung ating mga puso, ibigay natin sa Panginoon yung ating mga problema at hayaan natin ang pag-ibig ng Panginoon ng maghari, ano man yung mangyari sa ating buhay. Let us pray. Father, we thank you. We praise you, Lord. Dahil sinamahan mo kami, Panginoon. Dahil pinangunahan mo po kami sa araw na ito. We thank you, Lord, for this platform, for this channel, sa iRadio LA, Panginoon, kay Ma'am Shi, kay Papsi. We thank you, Lord. Hindi po biro yung effort na ibinibigay nila, yung time na ibinibigay nila para sa ministry na to. Pero ikaw ay Diyos na tapat at dakila sa kanilang mga buhay. Na anuman yung dumating, anuman yung pagdaanan, nire-restore mo yung kanilang pangangailangan, nire-restore mo po yung kanilang kalakasang pisikal. At lalong pinapalalim mo yung kanilang eagerness, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo. And we thank you, Lord, dahil dito sa passion ni Papsi at ni Mamsi, marami po ang nababahaginan ng salita ng Panginoon. Lord, we pray for those who are sick sa mga oras na ito. Doon sa mga sugat na tinamo mo sa krus ng Kalbaryo, ang sakit ng bawat isa sa amin ay gumaling na. So today, we declare healing in the mighty name of Jesus sa lahat ng mga kapatid namin, kapamilya, mga kaibigan at kasama sa iglesia na dumadaan sa karamdaman, bagsak sa kahinaan. Restore them, Lord. Heal them in the mighty name of Jesus. At hayaan mo po na yung comfort mo, yung kapayapaan po, at yung pag-ibig mo ang pumalot sa kanila, Panginoon. We also pray doon sa mga kapatid namin na nandun sa punto na lugmok sa kahirapan at madaming pangangailangan, financial, physical, Panginoon, emotional, and lalo na spiritual, Lord. Lord, allow them to experience abundant blessings from heaven, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. At hayaan mo po na yung pinagdadaanan ng bawat isa ay maging testimony na pagdating ng isang araw, sasabihin nila,
buhay at tapat ang aming Diyos. Lord, bless each and every one of us at hayaan mo po na ang pag-ibig mo ang maghari sa aming mga buhay na siya namang magniningning Panginoon at maibabahagi namin sa lahat ng mga tao sa aming paligid. Lord, salamat po muli. Pagpalain mo po ang iRadio. In Jesus' name, amen. 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 Yan, thank you. Thank you po. Pastor Kicks, maraming salamat. Good afternoon and kain na po kayo. Thank you po. Magkain ba kayo At dyan? shout out sa pink na blouse ni Ma'am Shi. Yan sinasabi ko. Pink na pink ka. Oh. Yan. May darating Opo, dyan shout out na... po sa lahat ng mga nanonood. Okay, sige. Pastor Kicks, maraming salamat. God bless sa iyo. Salamat Thank po. you. Salamat Until po. next week, next time. Thank you. Next time. Uy! Talaga naman. Uy! Kamukhang-kamukha talaga. Okay, hello kay Rejoice Orfilia, Mary C.G. Surigumbao, Klang Ramakula, Nanay Luz de Jesus, Nanay Rosario Lising, sino pa? Alona Velasco, Lynn Sales, Ate Berna J. Tristan, and Pastora Ellen Gonzales, Yeah. Rachel Puzon Cruz. Ayan, yung mga nag-late check-in. Okay. Okay, time to go. At yung mga hindi nakasali sa sa ating tawag dito, send your love notes. At sorry na lang, ganun talaga. Yung, May next time pa naman. may next year pa naman. Oo, syempre naman. Kung gusto lang naman nila, hindi naman it's not a mandatory. Ganun eh. Kung sino lang gusto magbahagi, ayan. Yun, katuwaan. Yeah. Diba? Nagkakatuwa lang naman tayo. We just like to enjoy na itong fellowship natin ay maging balanse. Saka isa-celebrate natin yung araw ng mga puso. Pero everyday dapat, diba? Kaya nga love one another eh. Diba? Everyday. It's not only on February 14, but every day. Yan. Let's love one another. Kaya lang nga, di ba, minsan mahirap, di ba? Yung mga, ang hirap mahalin yung mga unlovable. Di ba? Pero yun ang gustong ipamahal sa atin ni Lord. Yun dapat ang mamahalin natin. Ganun talaga eh. Okay, time to go guys. Tandaan po natin, napakaisilang ng buhay natin sa mundong ito. Magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Anuman ang dumarating na pagsubok sa ating buhay, either na tayo dumadanas ng kahirapan sa pinansyal, sa ating kalusugan, sa ating relasyon sa ating mahal sa buhay, at siyempre sa trabaho. Nandiyan ang Panginoon na laging gumagabay at hindi niya tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Nakaranas na ba tayo ng maraming problema sa buhay na sabay-sabay? Dati nating pag-ibig sa Panginoon, balikan po natin yan. Nung una natin siyang nakilala, yung init na yon, ibalik muli natin. Here's Gary Valenciano to sing Gaya ng Dati. Good night and God bless po sa inyo lahat. Ako po si Ramon Pascua. Karin Pascua. Good night. Good God night. bless. Good Ang iRadio, naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.